Waga ng laman, di matutulan, at ang amay kanyang nalilimutan. Kaya't sa bandang huli, kapag tinakda na ng ama ang angking kaparusahan sa ginawa niya, nang dahil sa kasalanan, kamatayay naganap sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil sa pag-ibig, kaya mayroong Kristo. Nang dahil sa pag-ibig, kaya may Espiritu. O aking mga mahal, kayo ay magnilay, kailan madarama ang totoo. Nang dahil sa pag-ibig, maraming nagkasala. Nang dahil sa pag-ibig, maraming naparusahan. O tao, ano bagang inibig mo? Sa lapit kayamanan o ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Pag-ibig mo sa bagay, kinalimutan mo ang kapatid mo. Pag-ibig sa salapi, kinalimutan mong magulang mo. Pag-ibig sa asawa, tinakwil ang kapamilya mo. Pag-ibig mo sa sarili mo, kinalimutan mong lahat ang mahalaga sa buhay mo. Kaya nga't nang dahil sa maling pag-ibig, tao ang amay nagpaparusa, di batid ng anak niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Pakipatay mo ulit. Buhay mo na ulit. Nakakahiya naman. Utos si Apo Kunching na parang sinong hari, ano? Reyna. Buhay mo ulit. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat ang amaman, habang tinutuwid ka, kung minsan nakaririnig kahit sinong kapwa mo, maaari kanyang kausaping mag-isa para sabihin, anak, binibigyan kitang pagkakataon na magbago. Anak, binibigyan kitang kaparaanan na makilala mo pa ako. Anak, nagsusumikap akong ako'y madama mo. Subalit, kung minsan yung kinakausap na mag-isa, mga bingi sila. Kaya hindi madama ang panawagan ng Ama. Kaya mga mahal ko, kung sa panawagan ng Ama ay tumatanggap lahat ang mga anak niya, wala nang anak sa lupang ito na magsasabi pa ang Espiritong, magbago kayo. Sapagkat kung lahat ng anak ng Ama'y nakadarama, wala nang Espiritong mangungusap sa kanila. Nasasabihing, anak, magbago ka, sapagkat alam ng Espiritu na ikaw ay nagbago na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, mga mahal ko, pag nilaya ninyo, kung minsan bagong-bagong sasakyan, na flat ang gulong. Pag flat ang gulong, siyempre po, ititigil mo yan. Dahil pag inarangkada mo pa yan, maaaring pumutok, padisgrasya pa kayo. Di po ba? Yan ang patunay. Kahit bagong-bago ang iyong kapangyarihan sa isang iglap na bawi ng amayan, mawawala sa iyo ang kapangyarihan mong taglay kapag di mo ginamit sa mabuting paraan. Buhay po ba ang Diyos? At kahit napagkaganda-ganda ng panahon,
hindi mo namamalayan pagda kay bubuhos ang ulan. Ano ibig sabihin yan, mga mahal ko? Kayong mga nag-iinit, nag-aalab ang mga damdamin sa hirap, huwag kayong mabagot at mag-alala, kilalanin ng Ama. Maaring sa isang iglap, idatal sa inyo ang mga pangangailangan, malutas lahat ang mga problema. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang po, may taong kapag walang bigas sabi sa anak niya, huwag mo ko kang kakausapin, alam mo kang wala na tayong bigas, tanong ka pa ng tanong. Bakit po kaya hindi gumawa ng paraan? Hindi na ako makapanghihiram sa akin pa. Paano makapanghihiram pa pag may bigas siya yung magtsoli? Buhay po ba ang Diyos? Sabi po ng Ama wala akong magagawa doon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya para kahit sa maliit na halaga, pagtiwalaan ka, kahit 5 yung hiniram mo, pilitin mong bayaran. Dahil ang gusto ng Ama, yung binigay niya ay bigay. Yung hiniram mo sa kapwa mo ay hiram. Yung utang ay utang. Magbata kung wala pang ibayad siya. Ngunit kapag mayroon na, ay huwag kalilimutan siya. Ay meron naman pong meron bili ng gusto niya. Yung utang ay ayaw bayaran. Buhay po ba ang Diyos? Ay bakit nga po ba? Kaya yung mga may tindahan na babangkarot lalo na kaunti lang ang puhunan, dadalihin ka sa pangungutang. Pag may utang na may lalagpas na sa isa, hindi ka nababayaran. Aba, naganap kaya po ko dyan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung minsan kaya may nagaganap sa buhay mo para mapagnilayan mo, aba, totoo yung Misaya. Pero kung walang nagaganap sa buhay mo, hindi mo mapagninilayan, aba, paanong nangyari yon? Napaka-imposible yon. Pero kapag naganap sa iyo, sabi ng Ama, kung minsan kailangang hagupitin kita, anak, kapag ikay nalalayo sa akin, upang kapag sa paghagupit ko'y nakakilala ka, may kwento mo sa kapwa mo, naku, hinagupit ako ng Ama, kaya ako nagbago. Mga mahal ko, kung tapat lamang ang mga puso nyo, ang paghagupit ng Ama hindi parusa, kundi pagpapadama at pagpapakilala habang may panahong siya'y hanapin mo sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, mga minamahal ko, mahirap po talagang magsalita sa totoo. Dahil kapag totoo, may magagalit sa'yo. Kapag nagsinungaling ka, may magagalit din. Pero mas mabuti na yung nagalit sa'yo dahil sinungaling ka. Kaysa doon sa totoo naman sinabi mo, pinagalitan ka. Ngunit sabi po ng Ama, hindi maaring magdayaan tayo. At di rin maaring maglukuhan tayo. Kailangan ay magpakatotoo tayo. Kaya mga mahal ko, kapag may sinabi kayo sa kapwa nyo tao, tupdin nyo ito. Kung di nyo kaya, huwag mong bigkasin sa labi mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung mga pangakong tao yan. Kailangan ang Amang mangangako. At kapag kilala mo yung nangako, maniwala ka sa Kanya. Dahil alam mong totoo siya, ngunit kung di mo nga siya kilala, naghahanap kang parang hanging hinahanap mo, di mo makita. Ang sabi ng Ama, mga mahal ko, simple lamang para makilala niyo yung kapwa niyo. Hanapin niyo ako at damhin sa puso niyo. Ituturo ko sa inyo kung sinong totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayong oras na ito, hilingin niyo sa Ama kung di totoo si Apo Kunching niyo. Pag hindi totoo, magsiuwi na kayo. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat ang tao ay tao, ngunit kailanman ang isang tao, hindi niya magagawa ang imposibleng gagawin niya kung hindi ang Ama ang gagawa nito. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ng Batanggenyo, pagod na ako sa kakasalita sa inyo. Sabi naman ng Tagalog, ano baga iyan?
Ano nga ba iyan? Sabi ng Kapampangan, nanong panyaptan nyo, aliyo ko daramdaman. Sabi ng English, ewan ko. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang nagpapakatotoo. Pag nag-English na nag-English ya po kunching, alam na hindi nag-aral, de sabihing mayabang. Subalit, kapag ang nag-English ay